The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, pakisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones, lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon. Gayon din sa palaging nanonood at nakasubaybay dito sa ating Radyo CLSU official radio station. And syempre, bago ang lahat ay batiin din natin yung mga nakatutok at nanonood sa ating Facebook live stream through the official Facebook page of Radyo CLSU Live and of course, the official page of Central Luzon State University. Ayan. And syempre, bago tayo magpatuloy, ayan, kami po muli ang inyong makakasama dito sa CLSU Matters. So, panibagong episode. So, panibagong makakasama tayo ngayon. So, ayan, pakilala ka naman muna sa ating mga viewers and listeners. Yes, and I am Rafael Gatmaitan, but you can call me Raf. Ayan, Raf. Ayan. Raf, welcome to CLSU Matters. Ayan, kamusta naman yung pakiramdam mo? First time mo ba yung ganitong setup? Or first time mo ba ma-experience yung ganito na magra-radyo ka? Yes, ma'am. First time ko ngayon makakatungtong sa gantong position and I'm really glad this experience happening right now. Okay, ayan. So, hindi ka naman kinakabahan. Medyo lang, ma'am. Medyo lang, ayan. And I hope marami kang matutunan and for sure marami kang matututunan hindi lang sa episode natin for today, kundi sa buong experience mo dito sa Radyo CLSU. Ayan, so again, kami po ang inyong makakasama for today's episode. Again, I am Julian DC Pagaduan. And I'm Rafael Gatmaitan. And we are your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matters. Ayan, so before we proceed to our main discussion, of course, we would like to acknowledge our University President, Dr. Evaristo A. Abella, and to our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz, and to our Vice President for Academic Affairs, Dr. Avelino R. Velasco, and of course to our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course, syempre binabati din natin ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Carnina B. Romualdo. And syempre, hindi din natin makakalimutan ang ating radio station manager. Ayan, hello sa iyo, Ma'am Zaril DC Villa Flores. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa ating directors, deans, department heads, faculty, and staff pati na rin sa ating mga student leaders. Ganun din po sa ating masisipag na utility and university security force at sa ating mga UTS
drivers. And syempre, babatiin din natin ang ating mga kasama sa PMS, Stratcom, and of course sa Office of the President. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, 10 ng buong sangka-estudyantihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And syempre, I wanna take this opportunity na rin para batiin yung pamilya ko and yung mga kaibigan ko na talaga namang super supportive, especially yung mga friends ko na talagang sinishare yung mga pubmats natin every time na meron tayong airing dito sa CLSU Matters and talaga namang nakatutok lagi dito. Ayan. So ikaw, Raf, baka meron kang gustong batiin since first time mo dito sa Radyo CLSU and sa CLSU Matters. Ayan. So syempre, nakikita ka na nila ngayon ng mga friends mo, ng family mo. Ayan. So baka may gusto kay shout out. Ayan, shoutout sa aking family at sa aking friends, especially kay Sir Tony from ABMA at sa aming office, PMS. Ayan. So, ayan. Hello po sa mga shinout-out ni Rap. So, medyo mawawala lang po siya ng konti, especially sa teacher niya. Ayan. So, kasama ko po siyang nagra-radyo today. Ayan. Kaya naman for sure ay marami na din ang excited sa mga nakatutok sa atin ngayon. And I'm sure ay aware na din ang iba sa kanila. Anong nga ba pag-uusapan natin ngayon? And for sure, hindi lang ako excited. Alam kong excited ka din. Baka nga ikaw pa yung pinakamaraming itanong mamaya sa ating guest speaker. Ayan, pero syempre ma'am, bago ang lahat, ano nga ba ang CLSU Matters? Ayan, syempre, for sure, maraming nakatutok sa atin ngayon ng mga incoming first year and or baka may mga bago lang dito sa programa natin na padaan or ngayon lang narinig yung CLSU Matters. So, syempre, para sa kaalaman po ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSU ones regarding sa mga importanteng events, programs, and of course, yung initiatives ng ating university. So, ang programa ito ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at ng ating mga students and student leaders yung mga bagay na maaaring makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. And of course, pinifeature din natin dito yung mga kwento na maaari nating kapulutan ng inspirasyon. Kaya naman, tamang-tama din talaga yung pag-uusapan natin ngayong hapon na talagang especially sa mga incoming first year students natin dyan na talagang papalapit na rin ang exam, gaya mo, like, ayan. So, for sure, marami na din excited at kinakabahan. Ayan, ang chika ni ma'am. Ma'am, pwede ba natin mag-recap muna tayo at bago tayo magpatuloy sa bagong episode? Ayan. So, syempre, bago tayo magpatuloy. So, recap lang sa nakaraang episode na kung saan maganda din yung pinag-usapan nung nakaraan, which is yung mga patungkol sa dormitories, paano nga ba mag-apply. Ayan, nakasama natin doon si Miss Melinda Fallurin, ang isa din sa mga head ng Student Housing Services Unit. So, sinabi nga doon ni Ma'am Linda, ano nga ba yung mga rules and regulations ng mga dorms. Ayan. So, nabanggit din yun doon. Siyempre, yung pinaka-importante na first, kailangan malaman ng mga students na meron pong curfew sa dorm. Kasi nga, siyempre, iniingatan din talaga nila yung safety ng ating mga students. Yun yung pinaka-top priority nila. And of course, yung pinaka-importante din, so sa mga parang tinatawag nga nilang budgetarian, ayan, so nagre-range lang kasi sa 900 to 3,000 per semester. So hindi siya per month, per semester ang binabayaran. So ayun, so ang nabanggit din doon ni Ma'am Linda na ang pinaka-priority nila ay yung mga incoming first year talaga. So ayun, mabalik nga tayo sa episode natin ngayon sa kung ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon. So, gaya nga na nabanggit ko kanina, talagang napapanahon since ilang tulog na lang. Alam kong baka nga hindi na makatulog yung mga iba nating estudyante na magte-take ng entrance exam. Ayan. At dahil nga papalapit na, ayan, for sure ay marami na din nagre-ready. Pero syempre, nandito tayo para paalalahanan ano nga ba yung mga tips and syempre yung reminders na kailangan ng ating mga students, especially mga incoming first year na magte-take ng entrance exam na kailangan nilang malaman before yung scheduled date nila. So, kaya naman syempre, tumutok lamang kayo dyan and sa ating mga incoming first year, kung may mga questions kayo, ayan, iwanan nyo lamang sa ating comment section and of course, sa mga ates and kuyas natin dyan. So, baka mayroon kayong mga tips na pwedeng i-share sa ating mga bunso na magte-take ng entrance exam. Kasi syempre, napagdaanan nyo na yan di ba? Yes, ma'am. Ayan, ang chika mo talaga, ma'am. Super daldal. Sorry, Rap. Ma'am, alam mo ba, di ba, incoming first year ako, syempre marami ding makaka-relate dyan na
mag-i-incoming first year din. Kaya naman wag na natin patagalin, ma'am. Syempre alam ko ikaw yung pinaka-excited Yes, dito. ma'am. Kaya ma'am, pag-usapan na natin ang mga tips at paalala na kagaya ko na student na mag-e-exam sa CLSU ng college admission test. Ayan, syempre hindi na natin patatagalin pa. Yung talagang makakasama natin ay kayang-kayang sagutin yung mga questions ng ating mga incoming first year. Walang iba kung hindi ang head ng CLSU Testing and Evaluation Center. Let's all welcome Dr. Elmer D. De La Rosa. Ayan, hello po sir. Welcome po sa CLSU Matters and of course sa Radyo CLSU. Okay, good afternoon sa ating mga listeners and viewers, and I hope na maging fruitful yung ating guesting ngayon at masagot natin yung mga tanong, lalong-lalo na ng ating mga live participants. Yes. Kayang-kaya yan, sir. Yes. Actually, sir, pangalawang guesting mo na ito dito Yeah, sa oo. CLSU Matters. And if I'm not mistaken, sir, ikaw yung guest namin nung overtime tayo kasi ang daming questions. Marami tayong hindi Oo. nasagot actually na Actually, baka sakaling opo. masagot ngayon. Ayan. So, sa mga nakatutok dyan na talagang sumubaybay din nung si Sir Elmer ang guest namin. So, yung mga hindi nasagot na questions, ayan. So, baka pwede nyong i-comment ulit at baka this time ay masagot na ni Sir Elmer. So, ayan, sir, before we start, kumusta po muna kayo? Busy ang opisina dahil ilang araw na lang, ilang tulog na lang nga ay mag-uumpisa na yung ating admissions test. So, nasa height of preparation, kumbaga. Opo. Sir, nakikita na din talaga namin, especially by looking at your Facebook page, talagang sunod-sunod na din. Sir, baka gusto nyo pong mag-shoutout, bumati po muna kayo. Ayan, sir. Nga. Siyempre, una nating mabatiin yung ating mga kasamahan sa CITEC kasi kung wala ang aking mga kasamahan ay hindi ko alam kung anong gagawin para i-handle itong highest recorded number of examinees Oh my God. na over the last ilang taon na nagsisitek ngayon ang pinakamarami. So shout out sa mga taga-sitek, Sir Iman, Sir Noel, Ma'am Ara, Ma'am Riri, siyempre yung ating mga bagong kasamahan, si Ronnie, si Angel, at saka si Kate. Ayan. Siyempre si Ma'am Ana, nakasama natin sa testing unit. Ayan, sir. Pwede pa Sure ka pong na doon? pwede bang Wala dumagdag? ka nakalimutan. I-shoutout na rin yung klase ko kaninang 1 to 2:30 na nakiusap ako na i-dismiss sila ng mas maaga dahil sa guesting na ito. And actually, malaki ang participation nila dito sa admissions test kasi meron silang share doon sa project, doon sa pencil donation drive. Sila ang mag-prepare ng mga boxes na kung saan gagamitin para sa donation. At ngayon ay ginagawa na nila habang nanonood sa ating show. Ayan, shout out po sa inyo. BS Ed 3 English Major -1. Ayan, so wala na nakalimutan si sir. Magtampo po kayo kay Sir Elmer pag may nakalimutan siyang pangalan. Ayan, so sir, ready na po ba kayo sa ating Ready na po tayo. Q&A? Ayan, for sure kasi sir, ay marami na sa mga incoming first year natin yung nakatutok din. Ayan, so let's start, sir. Ayan, so Ay sir, para po sa kaalaman ng lahat, ilan po ang total examinees ngayong taon? Ayan, so brace yourselves, no? Kasi sabi natin ito ang pinakamarami ngayon sa kasaysayan ng CLSU admissions test. Ang total registration, ibig sabihin ito yung mga nakapag-online register bago mag-deadline noong December 31, ay umabot tayo ng 23,996. Pero ang nakapagtuloy lang, kagaya mo, nakakompleto, Nakakompleto. umabot sa last step na kung saan ay merong test permit at schedule at desidido na mag-exam ay umabot tayo ng 17,561 na malaking-malaki ang diferensya dun sa tinarget namin na 14,000 lang. kasi Sana. Sir, opo, Oo. answer basis ba doon yung last year lang din na 14,000? Naka 14,000 ba tayo last year? Last year kasi ang actual na nag-exam ay 13,967 ang nakakomplete at ang nag-exam ay 11,000. So nag-conservative estimate kami, siguro kaya natin na marating yung 14,000 and overwhelming ang naging response. Kaya salamat sa mga kasama natin sa CLSU na walang sawa na nag-share ng ating mga posting, ng announcement na tungkol sa online application. So it was very successful with their
It's a community effort talaga. Yan. So talagang ang dami din po pala talaga sir nating examinees ngayon. Given na madaming naka-apply pero madami pa rin po given na yung data natin from last year, malayo pa rin po yung gap sa number of examinees natin ngayon. At gusto ko na rin kunin tong opportunity na to na maghingi ng paumanhin sa mga hindi na kayang i-accommodate kasi po nag-set po tayo talaga ng deadline na December 31 of 2024, midnight ang last day. Kasi 4 na buwan yung ating application from September 1. And then, yung iba, we gave a chance dun sa mga hindi nakakumpleto pero nakapag-online registration na makumpleto yung requirement nila hanggang katapusan ng January 31. Pero sa mga hindi po nakapag-apply, yun, we sincerely apologize because we cannot accommodate more examinees. Sobrang dami na po. Ayan. So sir, nabanggit na natin yung mga ibang concerns din na hindi na ma-accommodate. Nabawasan po ba ngayon yung mga na pwede po bang ma-extend yung application or kasing dami pa rin po ba ng dati yung mga Ganun pa din actually, ang dami na nagpapa-extend. Kaya lang gusto natin na syempre over the years dapat magkaroon tayo, ma-establish din natin yung kultura na meron tayong application period at ang maging aware din ng ating mga estudyante na sundin ito. Lalong-lalo na kung seryoso ka na maging estudyante sa CLSU ay napaka-importante ng mga deadlines. So, sa palagay ko, ma'am, hindi na kulang yung 4 na kumpletong buwan para sir. makapag-register ang ating mga aplikante. Kasi sir, sinagad pa natin hanggang 11:59 ng December Yes, 31. ma'am. Ayan, so sir, gaya nga na nabanggit nyo kanina na ito yung time na talagang highest recorded yung applicants natin. So, ano po yung mga official dates ng ating college admission test? Kasi parang di ba normally sir ay 2 days lang, ganon. Yun. So, originally, dahil ang target namin dati ay 14,000 lang, sabi namin, 2 araw lang yung schedule, February 15 and 16. Dahil sumobra po tayo, nagkaroon tayo ng pangatlong araw, February 22. Kaya marami pong nagtatanong nung una, legit daw ba yung kanilang natanggap Testing na permit? application na testing permit na ang nakalagay na date ay February 22, while in fact, ang nakapost lang elsewhere ay hanggang 16 lang. So tama po, legit po ang inyong test permit na kayo po ay mag-e-exam po ng February 22. Ayan, so sa mga viewers or listeners natin dyan, na mga incoming first year, ayan, wag na po kayo magtaka kung yung ang hawak nyong test permit ay nakadate ng February 22. Tama po ba, sir? So, Yes, ma'am. ayan. So, gaya nga po ng nabanggit ni sir na because of high volume po ng mga mag-e-exam, kaya napilitan po sila na mag-add pa ng another day. Ayan. So, wag po kayong magtatanong kung legit ba. So, legit na legit po yan. Sir, reminder na lang po sa amin na incoming first year. Sir, saan po namin pwedeng makita at since magpapaprint po kami ng mga test permit, saan po namin makikita? Ayan, Ang sir. madadownload? Baka mamaya, sir, may mga hindi pa nagda-download ng kanilang test permit. Tama, katulad last year. Ano? Opo. Actually, doon sa application process natin, mayroong 5 steps yun doon sa portal. 'Di ba? After makapag-create kayo ng account, which is step 1, pag tinuloy-tuloy mo yon, ang last step niya actually is download and print the test permit. Yun yung hindi nagagawa ng iba. Akala nila pag natapos na, Naka-register. ready na. Oo. So, meron pong part ng proseso na kailangan nyo pong i-download at i-print. 2 pages po yon. The first one is the application na kung saan kailangan pirmahan ninyo at ng inyong guardian at ng school principal kasi kailangan i-validate at i-verify ng school principal yung grades na in-input nyo sa inyong portal. And then the second page of that document is the test permit. Nakalagay doon sa test permit yung anong day, anong building, anong room, anong seat number, at importante sa lahat, anong oras yung exam. Yung pinaka-importante Yeah. dun, sir, no? At merong, I think there are 9 important reminders doon sa test permit mismo na kailangan basahin mabuti. Kasi remember, kung nag-apply ka nung September at meron ka ng permit nung September, abay, kabisado mo na yung reminders na yun. So, syempre, sir, magandang reminder din to. Baka mamaya, syempre, yung iba, akala nila yun ay pinaka-last step. Baka po hindi pa nila nakikita na may kailangan pa silang i-download, which is yung pinaka-importante pa. So, ayan, sa mga viewers din natin. So,
baka mamaya nagtataka kayo, ano ba yung sinasabi ni Sir Elmer na 2 pages? Bakit parang wala naman ako nakitang gano'n nung nag-apply ako? So, ayan, again, try to revisit po yung portal ba, sir? Yes, in case po na hindi nyo pa dala o wala pa kayong kopya ng inyong test permit at yung classmate mo ay meron, huwag kang magpanik kasi hindi mo lang nagawa yung last step. So, ang gawin mo lang ay you log in doon sa ating CLSU portal using your account na na-create mo, and then nandun lang yung button na download and print para makita mo. Remember, kailangan mayroong pirma, hindi lang ikaw at nung magulang mo, kundi yung principal. So, huwag kayong mag-download nung araw ng exam ng Saturday dahil hindi na yun mapipirmahan ng principal. Tama, sir. Hindi na siya mapipirmahan. So, dapat beforehand. So, nakaprepare na. So, parang gagawin na lang nila dito, sir, ay pupunta. Correct. So, syempre, sir, although ay online ang naging application natin. So, dito na syempre papasok yan, sir. Ano-ano pa ba, sir, yung mga dapat na documents na dala ng ating mga examinees? Actually, yun lang dinownload nila ang dala-dala nila. Una, yung application form, duly signed, yung 3 signatories. Pangalawa, yung test permit, nakasama rin doon sa dinownload na yon. At pangatlo, syempre, kailangan na magdala ng school ID or any valid ID na may litrato sila para makita ng proctor na nagtutugma yung litrato ng mag-exam at saka yung dala-dala niyang ID. So sir, please bring your ID. Sir, linawin lang din natin, yung po bang ID na to ay pwede po bang Xerox copy or yung physical ID po ba? Kasi As much as possible, yung physical ID, yung ginagamit mismo sa school. Kasi I understand lahat naman sila ay may ID. So kung araw-araw yung ginagamit yan at kayo ay nire-require sa inyong school na no ID, no entry, sa araw ng exam, wag nyo rin kalimutan. In case na nawala yung ID during that time, any valid ID naman, no? Pwedeng license, driver's license, kasi may mga license yung iba dyan, pwedeng passport, or any okay, national ID National kasi ID. meron naman po tayong issuances. Wag lang walang ID. So, pasok din doon, sir, yung mga nila, school ID. Oh, school ID, yes. Ayan. So, malinaw po na 3 lang ang kailangan dalhin during the exam. Yung pong application form, test permit, at inyong mga valid ID. So, syempre sa mga nakatutok dyan, ngayon pa lang po ay i-ready nyo na. So, if maaari, sir, no, ilagay nila sa isang clear envelope para isang bit-bitan na lang pagka talagang nag-take na sila ng exam. At syempre, magdagdag ko, wag nilang kalilimutan yung kanilang lapis, yung gagamitin nila. Ayun. Okay. Oo, 4 po ang dadalhin. Idadagdag po natin ang lapis. So, lapis po, ang ating required ay Mongol, number 2. At syempre, dapat may pambura at May pantasa. may pantasa o tasado na. At syempre, kailangan ay idagdag natin. May mga examination rooms po tayo na medyo malalakas yung air conditioner unit. So, magdala lang kayo ng inyong jacket in case na ginawin kayo doon sa classroom. Especially siguro, sir, yung mga morning, Yung morning schedule. session, tapos malakas yung aircon ng classroom, so a jacket will help you. Kasi ang hirap nung nag-exam ka, tapos nginig na nginig ka. di ba? Nanginginig na dun sa may upuan, sir. Ano? Sir, sabi mo nga, nabanggit mo kanina na this year, ito po yung pinakamadami mag-e-exam. So, anong mga building po ang gagamitin natin? Testing center. Ayan. So, in terms of building, actually, originally ay meron tayong tawag nito, 7 na venue. Naging 8 lang siya dahil yung kalahati ng Science High School nilipat namin sa RSTC. So, ang mga building natin usually kasama pa rin ang Clear Deck, ang College of Engineering, ang Science High School, then yung katabi niya, RSTC, then yung DHTM, yung College of Education New Building, at saka yung College of Education Old Building, at College of Arts and Sciences, kasama ang DevCom. Nabanggit ko kanina no, na meron tayong nadagdag na venue, yung RSTC, kasi originally meron tayong na-assigned na 12 classrooms doon sa University Science High School, kaya lang nagkaroon ng schedule ng repair. Pero huwag kayong mag-alala kasi lahat po ng naka-assign doon sa mga rooms na i-renovate ay napadalhan na namin ng email at nabago na rin namin sa kanilang portal yung kanilang test permit na hindi na Science High School. At meron din tayong nakapost doon sa harapan ng Science High School on that day kung anong room napunta yung room na yon. At huwag kayong mag-alala, tabing-tabi lang
ng Science High School ang RSTC. So there will be students who will be guiding our examinees para mahanap nila o malocate ng madali yung ating mga test venues. Ayan. So, talaga importante din, sir, na talagang i-double check nila para hindi po sila mawala during the schedule ng exam nila. Tsaka kung napansin nyo, meron kaming magkasunod na posting, no, sa CITEC. Una, yung mga reminders tungkol sa kung ano yung mga dadalhin. At yung pangalawa, yung mapa. The map, no? Sabi nga ni Dora, the map. the map. I'm the I'm map. the map. So, yun ang pinakamahalaga kasi kailangan aralin nyo yung mapa in relation to your testing center kasi para pag-decide ka ng mabuti kung saan ang entry point mo. For example, kung ikaw ay sa College of Home Science, no, sa DHTM, dapat dun ka sa main gate kasi kaliwa lang yon. Pag ikaw naman ay sa College of Education, dapat dito ka sa Visionary Gate kasi walking distance lang. So I hope na yung pinost natin na traffic advisory tungkol sa mapa ay pag-aralang mabuti ng ating mga applicants, lalong-lalo na po yung ating mga applicants na mayroong mga sasakyan o ihahatid ng sasakyan kasi may mga designated po na parking areas lang at may mga areas na drop-off lang, may mga areas na naka-block during that day. Siyempre sa tulong ng ating USF. Gusto ko na rin advance na pasalamatan yung ating USSC at saka yung Association ng DOST Scholars at saka yung BITS ng IT na sila ang nag-volunteer na mag-a-assist sa 3 araw na examination na kung saan ang kanilang commitment ay bawat kanto ng CLSU ay merong estudyanteng mag-guide. Kaya wala pong maliligaw Ayan. na isamang estudyante. Yun ang commitment nila. So, ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa kanila dahil napakalaking tulong para sa amin to have this examination as efficient as possible. Ayan. So, ayun, tatanong ko pa lang sana, sir, no? Pero nasagot nyo na din ba naman po kung paano malolocate ng mga examinees natin, yung mga testing rooms nila. And yun, nabanggit nyo din, sir, na tatanungin ko din sana, any tips, sir, para mas madali nilang mahanap? Since nabanggit nyo naman na po na every corner ay meron po mga students na mag-a-assist. Bukod doon, meron pa kaming mga directional tarpaulin sa mga kanto na kung saan madadaanan nila. So for example, pag pumasok ka ng second gate, pagbungad mo ng second gate, makikita mo yung malaking tarpaulin kung saan ang papuntang College of Education, saan ang papuntang RSTC, saan ang papuntang Engineering. Tapos may estudyante pang nakaposte doon. So palagay ko naman, wala na talagang mawawala. At ang hindi lang mawawala ang iniiwasan natin, kundi yung the shortest route para makarating ka. Kasi imagine mo, very stressful yung examination. So sana, mabawasan yon sa pamamagitan ng yung hindi ka na may stress na naliligaw ka ba o pagod ka na hingal ka. Opo. Umikot ka ng umikot samantalang halimbawa ang examination mo ay CAS likod lang pala yun ng ng NATO terminal sa gate 2 doon ka sa main gate bumaba tapos naglakad ka o edi hingal ka na pagdating samantalang kung sa second gate ka bumaba nandun lang yung room. So, pag-aralan nyo mabuti yung mapa na binigay namin at tignan nyo kung saan kayong building mag-e-exam. Ayan. So, talaga sa mga viewers natin dyan and mga listeners natin na mag-e-exam, ayan. So, seryosohin natin din yung mga bagay na binibigay na information ni Sir Elmer kasi napakalaking bagay. So, dapat mag-pay attention tayo sa mga ganong, mga small details din. Kasi, syempre, baka mamaya akala natin, ay, alam ko na kung saan ako mag-exam. So, baka during the time na pumunta ka, tapos hindi ka nakinig din, or hindi mo inalam din, na mayroon ka palang makikita or meron ka mapagtatanungan. So, sinunod mo na lang yung sarili mo, naligaw-ligaw ka pa. So, ayan. Wala din pong masamang magtanong. So, pag may nakita naman kayo mga students na naka-ID rin, syempre, Yes po, may ID po sila. I-approach nyo lang po sila at ituturo nila sa inyo yung daan. And of course, syempre, gaya nga nasabi ni Sir Elmer ay talagang malaking pasasalamat din sa mga nag-aabot ng tulong para mas mapaayos natin. Kasi syempre, sir, sa nakikita ko din na tawag dito, improvement ay hindi din, sir, na sa mga nakaraan, hindi tayo ganun ka, tawag dito, parang wala tayong ganun na mga students na
nagga-guide sa ating Meron mga kaya exam. lang medyo limited, syempre Opo. medyo hindi organized ng konti, pero ngayon we make sure na systematize siya, at the same time ay yung matiwasay no na maisagawa yung exam. Kaya meron din po tayong mga areas na drop off, bawal pong waiting area ng ibig sabihin pagpasok mo ng venue, ang ating lang pong inaasahan ay yung mga examinees. So pasensya na po sa mga magulang na maghahatid, hindi po kayo pwedeng sumama no. Hindi kayo pwedeng ihatid hanggang doon sa classroom. Oo. Tapos naabutan sir ng baon. Oo. Ayan, wala pong pagkain, wala pa lahat, bawal po 'yon. Ayan, so, ayan sir, thank you din sa pagbibigay ng kaalaman sa mga examinees natin. Ayan, so, since sir, ito yung marami talaga nating examinees, ano? So, sino-sino po ba yung mga magiging proctor natin for this year's college admission test? Kasi sir, hindi rin po biro talaga yung nung number. Yeah. So, kailangan po ng malakihang manpower din, ano? Nung nakaraan kasi we only have 54 testing rooms. So 54 faculty members ang nag-participate. Ngayon, naging 77 yung ating testing rooms. So meron po tayong kasama o makakasama na 77 na faculty proctors. 10 dito ay merong assistant proctors pa kasi there are rooms na malalaki, may 60, may 70, may 80. Bukod pa dito yung 13 na supervisors ng mga building. So, ganun karami yung manpower na kailangan natin. May utility, yung ating ambulance, may mga nurse, yung USF. So, sama-sama na effort talaga ito. Okay And po. I hope sir talagang maging organized and maganda yung flow ng ating examination dates. Ayan. Sir, sabi ko nga, curious din po ako ulit. Dahil isa nga po ako sa magtitake ng Parang exam. feeling ko nga sir, ang dami niyang gustong itanong. Sir, Ikaw ilang- na ang mag-represent sa 17,561. Opo. Nga po, curious po ako, since ako nga rin po ay isang magtitake ng si Alessio Cat, ilang oras po ang examination? Ayan. Parang magandang tanong din yun sir. Ano? Oo. Actually, yung examination natin, including giving of instructions na at most 15 minutes, ay magtatagal ng 2.5 hours. So, ibig sabihin, 15 minutes yung instructions. So, yung exam mismo ay 2:15. 2 hours and 15 minutes. Okay. And then, Almost. tuloy-tuloy yon. So, siguro, bigyan na natin ng clue din yung ating mga examinees. Open time siya. Ibig sabihin, although may mga sub-test po yung ating examination, ang ating ginawa na nung nakaraan ay open exam, open time. Ibig sabihin, feel free na sagutin yung sub-test na gusto mong unahin. Basta ang mahalaga, matapos mo yung buong examination ng 2:15. 2 hours and 15 minutes. So, ayun sir, so, pagka ba ganun sir ay, kunwari, syempre, pagka mga ay hindi naman laging on time lahat. Yeah. So, paano yun sir? Kung may mga malilate, makakapag-take pa rin po ba sila na exam? Generally, nakalagay po nun sa ating test permit ay bawal ang late. Kasi mamimiss mo yung part na nagbibigay na ng instruction yung proctor kung ikaw ay malilate. Siguro for consideration, ang pwede namin gawin na opportunity para dun sa mga malilate na valid naman halimbawa ang reason ay rescheduling. So hindi naman pwedeng na late ka tapos mag-insist ka pa na magpatuloy pa rin. So ang instructions namin dito pa lang sa gate ay meron ng mga USSC personnel naka-station. So kung sa palagay nila ay hindi aabot before 8 o'clock ang estudyante so sa kanyang testing room, ang advice ay pumunta na kaagad sa office ng CITEC which is malapit sa second gate. Kami po ay nasa OAD. Then doon namin titignan yung possibility of rescheduling. Pero hindi guarantee na kung ikaw ay na-late ng 15 ay makakapag-exam ka ng 15 ng hapon. Kasi depende yun kung remember, mayroong mga naka-schedule ng hapon at eksakto yung mga seats, test booklet, seat numbers, and the like. So, the consideration na pwede namin ibigay talaga ay rescheduling. So, in terms of rescheduling, actually, marami na kami natatanggap na mga letters of request of rescheduling.
Dahil unang-una, may kasabay na mga examination na kung saan hindi nila kayang kausapin yung school or mas mahirap nilang i-convince. So, syempre, mas mabait ang CLSU. So, tayo ang mag-a-adjust. Tayo nire-requestan nila na... Pero hindi po lahat ng request ng transfer ay aming pinagbibigyan. Inaaral naming mabuti kung ano yung mga request na yon. Pero one thing's for sure, kung kasabay ito ng exam at nakapagpakita ka ng test permit na may exam ka Same din sa sila. ibang school, pwede yon. Pero yung halimbawa ay araw ng dibo mo, yung examination day mo, o kaya ay very personal, no, yung reason, we have the discretion not to allow. So, ibig sabihin, hindi mo priority ang examination. Pero since exam yon o kaya ay important school, kaya meron pa kaming na-accommodate yung competition, regional competition, hindi naman natin pwedeng ipapostpone yung competition at meron namang petsa pa na pwede. Now, kung ang examination mo ay February 22 ng hapon, tapos na-late ka pa, yun ang problema natin kasi wala na tayong ibang date after that last day. Kaya ang instruction ma'am namin, dagdag ko kasi, nakalagay doon sa ating permit ay please arrive 45 minutes at least. Dapat 45 minutes andun ka na sa room. Yes. Hindi yung 45 minutes Pababa ka pa pa lang ng lang ng jeep, malilate ka. Kasi i-check pa ng proctor yung dala-dala mong requirements at exactly 8 o'clock ay gagawin na yun. Kasi 8:15 mag-exam na. So kahit na 1 minute ka lang na late, isasarado na ang pintuan at huwag kayo mag-alala, kung ikaw man ay napagsaraduhan ng pintuan, may bintanang bubukas sa'yo. Doon sa OAD yun. Sa OAD. Sa OAD. Automatic yun, nakabukas. So, makikita nila doon yung automatic na bukas-sara na pintuan. So, doon po kayo pumunta at i-reschedule natin ang inyong... Pero sana, no, as much as possible, ngayong taon sana, lahat sana, wala sanang malilate. Yes po. Nung nakaraan, may na-late pa. Sorry, mga taga-bagong sikat. No? Mga taga-bagong sikat. Yun lang, pader lang ang pagitan. Kaya- Tapos malilate pa. Sana kung taga-Isabela pa eh. Anyway, mababanggit ko kung kayo ay malayo, nagbigay din kami ng advisory na kung kayo po ay manggagaling sa malayong lugar at sa palagay nyo ay hindi nyo kayang i-beat yung alas 8, lalong-lalo na wala po tayong sariling sasakyan, meron po tayong nakalagay na announcement na nakausap po natin ang auxiliary services through Dr. Elizabeth Liveras. Shout out po, Ma'am Beth. Ma'am Beth, thank you. Na i-accommodate, gagamitin ang mga lodging facilities natin at an affordable prices for students who will take the exam. At nakalagay na rin po doon sa ating website, sa post natin, yung 4 na contact details para sila ay makapag-book in advance. So, kung ikaw ay manggagaling ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, it's better na at ang schedule mo lang naman ay Sunday, for example, at 8 a.m. So, it's better na nandito na kayo ng Saturday, a day before para hindi ka rin stress. Mabibisita mo pa yung examination venue mo bago ka mag-exam. So sana po ganoon ang gawin natin. Ayan. So, sana sir, mabisit din ng ating mga examinees yung page ng CLSU Testing and Evaluation Center for more detailed, Ayan. So, ayan po sir, kanina mabalik lang tayo. Sir, paano naman sir kung yung reason nila bakit hindi sila makakapag-exam ay emergency? Ano po ba yung emergency na acceptable lang para mabigyan sila ng rescheduling? Actually, ang unang nakalagay sa test permit namin, una syempre pagka health reason, for example, nagkasakit ka ng Feb 15, talagang hindi ka makakapasok, a medical certificate will suffice naman para ma-reschedule ka namin. Other than that, syempre, kumbaga, mapag-uusapan naman later yun yung gravity nung halimbawa. Pero yung mahirap kasing paniwalaan yung na traffic. Ganon. O kaya ay nasiraan yung sasakyan. Although nangyayari yun, kaya lang, debatable kasi yun eh. So kung lahat ng malilate ay ang sasabihin lang ay na traffic,
So, you have the option naman to go earlier. Kasi Sabado yon, walang pasok ang DepEd. So, I think maluwag Maluwag po ang yung kalsada. Ayan. So, okay, sir. So, paano naman po yung ano natin? So, yung mga must ay yung mga general rules na kailangan malaman ng mga students natin bago po sila syempre sumabak din sa exam. So, una, yung time, ulitin natin, you have to arrive at least 45 minutes before the schedule. And then, bawal pong magdala ng calculators para dun sa math proficiency. Nandun yun sa, sa test permit, pero babasahin natin isa-isa. Bawal magdala ng calculator, cellphones, smartwatches, and any other electronic devices. And of course, dapat dress appropriately. Bawal ang naka-shorts, bawal po ang tank tops, sleeveless, at syempre bawal po ang naka-tsinelas. So, para sa inyo rin po yun. No? Kaya yun. Syempre para mas presentable tayo. Presentable, yes. And definitely, maghanda lang. No? Paghanda ang mabuti. Kaya lang February 14 kasi yung Friday. So, alam mo naman sa school, Valentine. usually, di ba? Usually yung high school, uso yung mga party-party, mga Valentine's party. I-limit muna natin yung participation natin doon. Iwasang magpuyat para maganda ang gising ng February 15 or 16 man, depende kung schedule natin. Ayan. Sabi ko nga, sir, paulit-ulit ako. Mag-e-exam nga ako. Isa ako sa mag-e-exam. Sir, ano po yung mga pwede kong dalhin? Pwede namin dalhin ng mga magfe-first year. Yung pinaka must bring po namin, bukod po sa documents, sa lapis, ano pa pong pwede? Yung sarili mong kahandaan. At paano yon? Siyempre, ito yung mga tips namin. Mayroon kaming 6 na tips dito. Una, Ayan. get enough sleep. Yan. Pangalawa, have a good meal. Ibig sabihin, Tama. kumain ng Tama. breakfast. Oo. And then, exercise your brain. Ngayon, kung ano yung exercise na gusto mong gawin, bahala ka na. And then, syempre kailangan, bukas pa lang or Lunes pa lang, dapat siguraduhin mo na nakahanda na yung iyong mga dadalhin ng Sabado. Huwag kayong magpre-prepare ng dokumento ng Friday dahil baka yung requirement mo, naiwanan mo pala sa school nung Friday ng hapon o wala ka na magagawa. So, days before, kailangan, tama suggest mo ma'am kanina, meron silang envelope, ilagay na doon. Ilang piraso lang ang dadalhin mo, 2 dokumento lang, makakalimutan mo pa. Panglima, stay calm during the examination dahil hindi naman makakatulong kung ikaw ay magtataranta, lalong hindi mo maintindihan yung tanong. Anyway, ang exam naman natin, just like any other admissions test, ay multiple choice. So, sabi nga, pag hindi mo alam ang sagot, make the most intelligent guess. Kalma lang. Kalma lang. At syempre, magdasal. Di ba? Magdasal bago mag-exam. Yes. Syempre, importante din na manghingi ka ng guidance. Pero syempre, sasamahan din natin ng gawa. Ayan. Yeah. Tama. Syempre, hindi naman pala time, Lord, sige na, ipasa mo ko, ganyan. Tapos, di ba, hindi naman pala tayo nagbasa-basa. So, ayun, sir, parang nabanggit nyo na din po, parang yung mga tips na para hindi sila kabahan. Pero syempre, sa ibang mga immersion students po namin. So, may nagtatanong po, pwede daw po ba yung pagkain sa loob ng loob ng testing room? Unfortunately, bawal ang pagkain, bawal ang inumin. Especially yung inumin, kasi yung ating answer sheet ay sensitive to any discoloration or mga patak ng liquid kasi optical reading machine yung ating gagamitin. So, as much as possible, kailangan busog ka na, nakainom ka na ng sapat na tubig before yung examination. Although, at times, inaalaw natin na lumabas ng room kung talagang kailangan lumabas to use the toilet, pero very limited yung instances na ganoon. Talagang yung iba ay tinatapos yung 2.5 hours na diretso. Kaya kumain na ng 5:00 ng madaling araw. And so talagang kailangan nila, sir, gumising ng maaga. And syempre para hindi din sumakit ang ulo nila, kailangan talaga nila ng kahit kung kunwari 5 a.m. gising nila, sir, dapat mga 8 ay tulog na sila, gano'n. Basta hanggat wala pa sila sa examination room at nandito sila sa CLSU area at inaantay na magpapasok yung proctor,
pwede pa rin naman silang kumain, pwede pa rin uminom. Basta pagpasok, wala na. Okay, papel, ay yung permit na lang at saka yung lapis na ang dala-dala nila sa loob. So, sir, naisip ko lang, so kung may mga concerns po yung ating mga examinees, sa proctor na po ba sila direct na lalapit? Regarding sa exam, gano'n. Yung mga instructions, ganon. Pero yung mga concerns nila bago yung mag-exam, wag lang sila mag-atubili na mag-email doon sa ating page o doon sa ating email, no? CTEC testing at clsu2.edu.ph para masagot natin ng mas maaga yung kanilang concern. So, sir, paano naman po, ito, syempre para mabigyan na din natin ng heads up ang ating mga students din na mag-e-exam. Since nabanggit nyo kanina, sir, na 17,000 Yan, po ma'am, ba? talaga yung tanong ko. Yan talaga yon. Iniisip ko Wait yan. lang. Wait lang, ito na nga. So, 17,000, sir. Tama po ba? Almost 17,000. Ayan, 17,000. Ilan po ba doon yung mga possible na pumasa? Opo. Meron po ba tayong mga slots, ganyan? So, syempre, yun po yung mga tanong din ng ating mga incoming first year. So, ang CLSU syempre, although meron tayong maraming programs, actually we have 40 undergraduate degree programs. May mga programa tayo. Halos lahat ng programa natin syempre ay roong limited slots or quota. Last year, ang nag-exam na 11,621, I think 4,400 yung first year. So, ibig sabihin, most likely, doon lang din maglalaro yung Passing natin ngayon. yung parang quota of Quota. students. Around 4,000 lang din, sir. So, talagang merong hindi makakapasok Yes. sa sobrang dami ng aplikant. Kaya ang mangyayari dito talagang battle of the best. Dahil, for example, Parang limited. ang kurso mo ay accountancy, Ayan. 2,000 ang aplikante ng accountancy at ang kailangan nila ay 100. So, kailangan kasama ka dun sa best of the 100. Oo. So, kahit na feeling mo, parang ang galing-galing ko na, ang taas na ng grades ko, parang feeling ko, ang taas ko sa exam, bakit hindi ako nag-qualify doon sa aking kurso? Kasi, mas marami kang kasabay na mas magagaling din sa'yo. Ganon. Syempre, sir, di ba, next na nilang tanong dyan, paano po ba yung basis? Paano po ba matitimbang kung papasa ako or hindi? Dun sa gusto kong course, ganon. So generally, ang CLSU ang ginagamit kasi ay percentile ranking, percentile score. So you will be evaluated sa iyong mga piniling course choices. Kaya napansin nyo doon sa ating online application, napaka-particular kami na tinatanong kung ito na ba talaga yung... Sure na ba sila? Oo. Bawat pili, actually, ikaw naranasan mo yun, di ba? While you were choosing the course choice, ano yung priority course mo, sigurado ka ba dito, ano yung second, ano yung third. So, may reference ang CLSU kung paano ka i-section i-assign base dun sa mga pinili mo. Pero, sabi nga, in the event na hindi ka nakapasok dun sa mga pinili mong courses dahil quota, pero mataas yung score mo, you may be invited dun sa mga programs na available yung slots. Okay. Just like any other universities naman pag hindi ka nakapasok dun sa quota courses at inibitahan ka ng CLSU, for example, na mamili dito sa available pa, it's your option to choose. Pwede namang hindi. Kung kunwari, dun sa 10 available course na ino-offer sa'yo ay wala kang kahit na isang gusto doon. Huwag mong pilitin dahil syempre, sayang naman yung isang semester o yung... Baka merong ibang estudyante na gusto yon kaya lang inuna kang in-offer, in-accept mo, tapos ayaw mo naman pala. The following semester, alis ka sa CLSU, etc. etc. So, yun. Kaya po very serious kami doon sa pagtatanong ng first, second, and third. At kaya isinama namin sa signatory yung parent para alam ng magulang na ang pinili ng kanilang anak na courses ay ito 1, itong 2, at 3. At dapat pinag-usapan yun ng family, especially dahil yung family yung magsusupport sa pag-aaral. Kasi may experience kami last time, nagkakagulatan. Hindi alam ng magulang na yun yung course choice. Kaya sinama namin sila ngayon doon sa pumipirma na
naintindihan nila yung laman ng application form. At saka parang involved din sila, sir, sa mga decision making. Yeah, oo. Ayan. At saka nagiging guided yung mga anak nila. Although siyempre ang masusunod dahil sabi nila ang mag-aaral ay yun na mga Yung estudyante, Yeah. kung hindi naman kaya, for example, ng magulang yung degree program na gusto mo, baka doon sa second course choice. Kaya may third course choice pa. Ayan. So, syempre, sana malinaw na sa mga incoming first year natin. So, paano nga ba siya tinitimbang or paano nga ba pumasa sa college admission test? Ayan. So, tignan naman natin ngayon, sir. Ayan. So, ikaw may tanong ka pa ba? Last na, sir. Last na, talaga. sige. Last Ayaw na. niya talaga paawat, sir. Sir, for example, nakapasa po ako ng CL. Tapos po, ang choices po, di ba, prio, tapos second, tsaka third. Okay. Paano po kapag nakapasa po ako, sa mismong prio na po ako mapupunta? Halimbawa, doon sa first course choice mo, nirank kayo doon at kasama ka na doon sa required quota, yun na yung course choice na admission mo. So, hindi ka na irarank doon sa second at sa third choice mo. Sir, tanong kasi yun, pero sinabi po kasi yun sa akin, what if daw po kapag na iba daw po yung gusto na yung parang- prio, opo, napunta ng Kunwari third na- choice, ganun ma'am. Pagka napunta ka ng second choice mo, ibig sabihin nun, Hindi hindi ka ka nag-qualify dun nag-qualify sa dun unang sa may- course choice mo. So, hindi lang basta inassign ka dun sa first, second, and third. Kumbaga may tatlong layer kasi yun na screening, ganon. So, parang, in other words, sir, kung sa tatlong nilagay mong course, wala ka pa din, tapos binigyan ka ng ibang offerings, ibig sabihin Mataas naman, yung hindi ka nag-qualify. Hindi ka sa nag-qualify dun sa course choice mo, pero nag-qualify ka dun sa minimum standard para mabigyan ng slot. Yes. Kaya ang gagawin sa inyo, sana hindi naman mangyari sa inyo. Matanong ko, ano ba yung first course choice mo? Yan. Ano po, tourism. Tourism. Marami yatang aplikante. Pangalawa, HM po, hospitality management. marami Marami din. din. Pangatlo, HRDM po. marami Marami din. din. Naku, Kaya, galing ang mo, suggestion, galingan mo talaga. Opo. Ibig sabihin nun, Thank you po. para makasigurado ka na kahit maraming aplikante doon sa kursong pinili mo, ay mataas yung ranking mo. So, pagka wala ka doon, hindi ka na-rank doon sa tatlo, at inimbitahan ka as waiting list sa available course na ito na related doon sa iyong kursong tatlong pinili, doon ka magde-decide ngayon kung tutuloy ka or hindi ka tutuloy. Sir, last, paano po kapag nakapasa po ako, tapos pwede po ba ako mag-email nun sa CL na yung third choice po yung gusto ko, hindi po yung prio, So, ganun. parang sinasabi niya, sir, kunwari, nag-qualify na siya sa first choice niya, tapos eventually, biglang Nag-email po nagbago yung yung email. isip Opo. niya na yung palang third Yun, choice sir. na yung gusto niya. Siyempre, logically, hindi pwede kasi kaya nga first choice mo, di ba? Okay So, po. bawal ang salawahan. Oo. Kasi unang-una, ang mga aplikante natin ay hindi naman grade 1, grade 2, 18 years old. Ibig sabihin nun, legal age, ibig sabihin, nag-isip na ng mabuti. At saka sabi ko nga, between December 31 at ngayon, enrollment, parang masyado namang maikli yung panahon para, ay, ayoko na pala. Ganon. Ayan. Saka sabi mo mga Ang sir, hindi na pwede ay, lalong hindi pwede yung nag-qualify ka sa second choice mo, ipipilit mo na doon ka sa first First choice choice. mo. Ibig sabihin nun, kaya ka na second choice, sa first choice mo, hindi ka nag-qualify. Ayan. So, malinaw na ba, Ralph? Yes po, Ayan. sir. Thank you Kaya po. sabi nga ni Sir Elmer, ang pinaka-best dyan na tip ay galingan mo. Yeah, Yes. galingan mo para kahit na ano yung pinili mong kurso na yan, sigurado ka na Mag-qualify ka. mapapasok ka dun sa slot. At syempre, hindi talaga lahat makakapasok sa CLSU. Dahil nga, sabi nga natin, meron lang tayong absorptive capacity, around 4,500. Siguro kung dadagdagan man, pinakamarami na yung 5,000. So, ilan yung madi-displace? 12,000. 12,000. Ayan, syempre. So, sana malinaw din yon sa ating mga examinees na talagang pag-igihan nyo kasi po ay hindi man siya limited. Kumbaga ay mas mababa po sa total ng examinees natin talaga yung makukuha lang. So, kailangan talagang kumbaga gitgitan yung laban para mag-qualify kayo sa kung anong mga course. Lalo ma'am ngayon na dumadami ang examinees. Ngayon, kung konti lang ang nag-exam, halimbawa, ang nag-exam lang ay 3,000 at ang kailangan ay 5,000, Yes. ay pasok ka. Dahil mas marami yung kailangan doon sa nag-exam. 17,500 yung mag-exam. Yes nga, sir. Dami namin. Ang dami Diba? ninyo. Dami So, namin. mas marami yung hindi mabibigyan ng Opo. slot. Yes. Ayan. Ayan, so
Ala ka na. Sure na, Wala wala na, na. sir. Ayan. So, nasatisfy na siya, sir, sa mga sagot. So, ngayon, sir, tignan naman po natin kung may mga questions pa. Ayan. Sige Mukhang po. Marami-rami. Ayan. So, tignan po natin. Ayan, sabi po ni Sir Lynn doon sa dulang. Pwede po bang mag-enroll po ng CLSU? Hala, sorry po, sir, ay mag-exam na po. So, kung kayo po ay currently grade 11, so, abangan po natin. By August po ba ulit tayo magkakuan? September 1 ulit Ayan, yung September 1. online application hanggang December 31 of 2025 at ang exam, meron na po tayong schedule February 14, 15, and 21. 21. Ayan. So, Ayan, talagang- 2026. Ayan. So, Tinaon ng nakaplano na din Valentine, po. ma'am. Oo. Nakaplano na po ang CAT 2026. Ayan. So, sir, kung currently grade 11 ka pa lang, ayan. So, abangan nyo na po para hindi kayo malate at makapag-apply on time. So, ayan, tignan pa po natin kung may mga questions sila. So, ayan, sabi nila dito, sir, nakasend na po sa mga batang mag-e-exam ang kanilang mga schedule. Anak ko po kasi ay sa February 22 mag-e-exam. Ayan. Ayan, so yung mga parents po natin talagang nakatutok din sa atin. Ayan, so sa mga parents po natin, paki-remind din po ang ating mga anak, ayan, na paki-double check yung kanilang mga requirements. Ayan, sabi niya ni Ma'am Jenny Vive, ayan po, pwede pa po bang humabol sana mapansin? Halama. Ay, sir, paano yun yung mga ganun pa pwedeng humabol? Siyempre, sir, hindi Na no? po, opo. Hindi na dahil December 31 po yung deadline. Nabanggit kanina po yung ano yung pangalawang tanong? Yung, sir, yung kung pwedeng i-extend or... Meron pa isa, the early one. yung sinabi po ni ma'am, hindi po siya nagtanong, sir. Parang shinare niya lang na nabigay na yung mga schedule. Yan, may nagtanong kasi, wala daw pa silang natatanggap na schedule sa email nila. Wala pong ganon. Hindi po i-email sa inyo ang inyong schedule, kundi kasama po siya dun sa proseso. Yes po. Ibig sabihin, dun sa araw na ikaw ay nag-apply, kung nag-apply ka noong September 5, Nandun na din po yung schedule. on that same day, nalaman mo na yung schedule. Ikaw, Raf, kailan ka nag-apply ng exam? By September po. 'Di ba? Nung maaga, last sir, Opo. maaga. doon mo din nalaman agad, 'di ba, Opo, yung ang schedule aga mo. nga, sir. Ganon. So ibig sabihin po, yung mga naka-schedule ng September 15, Opo. yan po yung mga early birds. 8 a.m., sir. 8 a.m. Ngayon, yung mga nag-exam po na ang schedule ay February 22, yan po yung mga, deadline na pala. Obvious na obvious po, no? Yung pong mga mag-exam ng February 22, yan yung mga humabol lang talaga. At nakahabol naman sila sa deadline. Ayan. So, sabi naman po dito ni Ma'am Luzil Cabado, how about po for seat number po? Proctors na po ba ang mag-guide? Sa mga seat Meron number? pong nakalagay na paper sticker sa mga upuan. ayan. Pagpasok po ng bata, kitang-kita niya ang kanyang number 12. Ayan, so Ma'am Luzil, ayan, so, ayan, makikita na po agad pagpasok ng testing rooms ng ating mga estudyante. Ayan, so hindi po sila mawawala. Ayan, so, may nagtanong po dito, si Sir Lyndon Pangilinan, yung College of Engineering po, saan po ang entry point? Ayun. Second gate po Second ang gate. pinakamalapit, with or without vehicle. Pero pwede rin sa main gate. Kung gusto maglibot-libot. Pero ang pinakamalapit, kung ang tanong ay proximity, ay sa second gate po para isang kanto lang maglalakad na estudyante, yun na po yung room. Ayan, so sabi naman po ni Ma'am Makulet, ayan, ano po ang criteria para mag-qualify for admission after taking CLSU CAT? I think ay nasagot na din po ito ni Apo. Sir. Ayan, so Although hindi po parang- namin pwedeng i-discuss yung very specific details nito, pero generally tayo po ay percentile rank. Ibig sabihin po nun, pagalingan po ayan. sa bawat degree program na ina-applyan natin. So may nagtanong naman po dito, si Ma'am Luzil po ulit, ayan, what subjects are the tests po? Ay, tinatanong niyo po yata yung coverage. Ay, okay Usually, po ba? just like any other entrance examinations naman, Opo. Math, science, English. usually the core subjects, no? The General knowledge. Mathematical proficiency, science proficiency, language proficiency, logical reasoning. Ayan. Ayan, Pero so- hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung item number 1. Ayan, so
ang dami po dito nagtatanong, close na po ba ang admission test? Matagal na Yes po. Matagal na po. Last year, ilang December. buwan na po. Ayan. Naging last day natin, sir, ay December 31, 11:59 PM. Ayan. So, Opo. sa mga hindi po umabot, ayan, pasensya na po kayo. Ayan. And may nagtatanong po dito. Ang sabi niya po ay, ayan, sa BetMed po, ilan ang kinukuha? Usually 120. 20 Ayan, people. 120 daw po. 120 ang students. So kung merong 20,000 na aplikante na first choice ay VetMed, o di yung pinakamagagaling po doon. Ayan. 18,000. Ayan. Then yung mga hindi po mapupunta sa VetMed pero matataas ang score, o baka ang second choice nila ay BS Biology. O de kung pasok yung score mo sa BS Biology, doon ka ma-assign. So yun po yung ating magiging sistema. Sir, Hindi po lahat na ay- lang din po yun. Sa If ever. portal din, maglalagay lang ng announcement ng OAD na results are officially released. Then, ang gagawin din po ninyo kung saan nyo po chinek yung inyong permit, kanya-kanyang viewing lang din po ng hindi siya parang PRC na nandun lahat ganon. So, Kanya-kanya. Kung sino lang may credentials, kung sino lang, sir, may login credentials. Para hindi malaman nung kapitbahay mo na bagsak ka o pumasa ka. Ganon. Para hindi ka mamarites, ano? Ganun, sir. Ayan. Ganon. Jan Rap, may mga questions pa ba sila? Ma'am, wala na. Okay. Sir, dito, pero nasagot naman na din po. Bigyan na lang din natin, baka kapapasok lang din po ni ma'am. Okay. Ayan. Si ma'am or Sir Janry Matsuo. If ever po ba na hindi po ako makapasok sa quota course, possible po ba na makapasok po ako sa second choice and third choice po? Pwede po yun. Basta, kung ikaw ay hindi nag-qualify sa first choice mo, irarank ka doon sa second choice mo, pero kasama mo yung mga nag-first choice doon. So, kung matataas yung score nung mga nag-first choice doon at hindi ka pa rin nakapasok doon sa score na kailangan, sa pangatlo. At kung wala ka pa rin sa pangatlo, yun yung sinasabi natin na isasama ka sa waiting list. At pag hindi nag-confirm, halimbawa, bibigyan naman kay Ralph, for example, nakatanggap ka later ng notice na pumasa ka sa second choice mo, for example, bibigyan ka ng OAD ng petsa nakalagay sa letter kung hanggang kailan ka Pwede magko-confirm mag-confirm. ng slot. Ibig sabihin nun, pag lumagpas ka sa petsa na yun at hindi ka nag-confirm, i-offer yun doon sa mga hindi naka-qualify doon sa first 3 courses. Sila yung mga waitlisted. Ganun. At meron ding, wag po kayo mag-alala doon sa mga waitlisted din, meron ding nakagay na petsa sa inyong mga letter kung hanggang kailan kayo pwedeng mag-antay at paano nyo machi-check kung ano yung mga courses na available pa po na mayroon pa pong slot. At ulitin ko, decision nyo yun kung itutuloy nyo o hindi yung imbitasyon ng CLSU na offered pa yung slot na yon. Ayun. So, sir, ito yung ang daming nagtatanong nito sa ating comment section. Hindi ko na sila mabilang. Ilan daw po ba yung applicants ng BET ngayon? And ilan daw po yung applicants ng international studies? Basta marami pong aplikante. Opo. Hindi na po mabilang ni sir. Opo. Marami po ang mga aplikante, kaya wag nyo muna pong intindihin yon. Ang intindihin nyo po ay how to hurdle the exam na mataas ang inyong makuhang score para hindi po kayo nag-aalala na makakapasok kaya ako sa 3 pinili kong kurso. Ganon. Ayan. So, eto naman po, sir, may ask si Sir Romel Duldulao. Ayan. Sir, ask ko lang po, what time po ulit ako pupunta ng CLSU? Kasi po, 2 p.m. po start ng exam ko. At ang date ko po ay February 16. Basta po ang rule po natin, 45 minutes before Ay nasa classroom na. Ngayon, kung anong oras manggagaling sa inyo, depende po yun kung taga saan. Ayan. Sir, may dito? Kasi di ba banggit natin, sir, kanina yung mga lodging options. So, may nagtanong po dito si Ma'am Christina Tevar. Pwede po ba sa transient kasama yung one guardian and yung anak po? Actually, pwedeng buong pamilya. Basta Sa Ayan. labas Basta po lang. tumawag lang. Tumawag sila lang. at mag-inquire dun sa Oo, kasi may number. mga rooms po tayo na sharing, no, for sharing. So, for example, 4 sila dahil yung mag-exam, yung bunsong kapatid walang mapag-iiwanan, tapos moral support ng nanay at tatay, o di isang room na sila.
wala pong restriction. Ibig sabihin, hindi po exclusive for examinees yung pong mga lodging facilities. Ayan. Ayan. So, Ayan, pwede pong samahan ayan. ang So, anak. malinaw po, bali, mag-inquire na lang din po tayo directly sa mga number na pinost sa Facebook page Opo, ng ating... naka-post po. Anong araw, Sir Iman? Parang ngayon? Or kahapon? Kahapon po yata, sir, yun. Ayan. So, eto sir, mukhang nasagot na din to ni sir kanina. Tinatanong po nila kung pwedeng mag-visit sa CLSU before the exam. Yes po, pwede pa open Actually, yun po. po ang nakalagay sa reminder natin. Ralph, nakabasa mo yun, ano? Nakalagay doon na if you have the time, please visit CLSU days before your examination para to avoid any inconvenience. Kasi, at least nakita mo na, pagdating ng araw ng examination, komportable ka na ay, kahit na wala yung mga guide, kahit na hindi mo nabasahin yung directional na tarpaulin, alam mo na kung saan ka pupunta. Pero wag kayong mag-alala, hindi po yung required. Ang mahalaga lang po ay dumating po kayo ng maaga, mas maaga. At least, ang ibig sabihin po, no, at least 45 minutes. So you can go here. Wag lang naman 5 hours ahead. Halimbawa po, ang exam ay alas 8, baka po tulog pa po yung ating guard sa main gate, madilim pa. Natutulog pa yung mga anghel, nandito ka sa LSU. Ayan sir, may mga nagtatanong. Ayan, saan po malapit ang University Science High School? Ayan, Main gate. Ayan, main gate Pagpasok po ng main gate, ilang metro lang, drop off na, yun na po yung Science High School. Actually, yun ang pinakamalapit. Opo. Ma'am, nag-comment ulit si Makulit. Usually po, anong month po na-release yung result na exam? Ayan. Pipilitin namin na mai-forward ang result sa pinakamabilis. Last year kasi, I think 2 linggo after ng final examination ay may result na. At yung result na yun ay forward sa OAD, at yung OAD kasama yung mga deans, mga department head, tsaka sila yung gagawa nung yung screening na sinasabi natin. So, usually parang April na, no? First week of April na yung official result na may courses na. Mayroon ng assignment of courses. Sir, ito talaga ang dami nagtatanong. Ilan po ba yung kukuhanin sa agriculture? Ilan po ba yung kukuhanin sa ganyan? Depende. We cannot answer that specifically kasi yung mga department heads at saka yung needs nila ay nagbabago from time to time. Halimbawa, this year ay maaring iba ang quota ng course na ito the following year. Iba na naman. It's either nagdagdag or magbawas. But generally, ulitin nga natin, sa kabuuan, most likely mga 4,500 ang ating mga estudyante. Pero karamihan ng ating mga first year natin, pinakamarami ang agriculture. Tama, no? Na tinatanggap as first year. Agriculture at saka civil engineering. Ayan. Ayan. Sir, eto magandang questions kasi po may nagtanong, saan po kaya ilalagay yung mga bag daw nila during examination? Doon sa harapan ng examination room. Ibig sabihin, they will be asking to put their bags or their belongings doon sa harapan. Parang lang din, parang nag-exam lang din sila sa kanilang high school na kung saan nandun yung mga gamit sa harapan ng classroom. Ayan. Tapos eto sir, ay sabi po ni Sir Darcel Parungaw, Ayan. may exam daw po ba para makalabas ng CLSU? Parang yun yung mahirap sagutin, sir, Anong exam ba ite-take? Ayan. So, Sir Darcel, salamat, paki-share ulit yung ating mga pinopost at yung request ko na, na printing ng mga mapa para pagpasok ng bata ay meron siyang daladalang, maps. Ayan. Oo. Ayan. And syempre po, may mga nagtatanong, sir, open daw po ba yung Little Baguio? Or if ever po, yung mga kasamang parents daw po, saan daw po sila pwedeng magstay habang nag-iintay na matapos yung exam nung kanilang mga anak? Pwede po yun. Actually, hindi ko lang alam kung ibubukas yung Kamalig. Hindi... May tour actually yun yung Kamalig doon sa... Yung USSC usually ang nag-i-sponsor nito. Pero ang Little Baguio po ay bukas na bukas. Ayan, kabisado po ng ating mga parent alumni yan. Kasi madalas doon po sila dati papahinga. Usually po, open din yung ating bleacher kasi bubuksan po yung sphere, yung gymnatorium para sa parking area. So, maluwag po yung bleacher para doon. Pero as a general rule, bawal ang waiting area doon sa mismong venue
ng examination. Ayan. So, malinaw po na may mga parts tayo dito sa campus na pwedeng pag-stayan habang inaantay po natin matapos yung exam ng mga anak natin. So, eto sir, bali, pasadahan na lang po ulit natin kasi may nagtanong na naman po, for 2026 daw po, kailan daw po i-start ulit ng application para daw po masabihan niya na daw po yung anak niya. September 1 po. September 1 hanggang December 31. Ayan, so sa mga magulang po natin dyan, talagang ready na sila sir, no? Sa mga parents po natin na nakatutok ngayon, ayan, so kung currently grade 11 po ang mga anak natin, ayan, so abangan nyo na po ang application kasi parang kahit 4 na buwan ba sir? 4. Ayan, 4 na buwan, parang mabilis na po lilipas yan kung hindi natin papansinin din. Tsaka wag po silang mag-alala kasi bukod sa online ang ating mga reminders ay taon-taon po na kami po ay nag-school caravan. Ibig sabihin, sinusuyod namin ang mga eskwelahan sa Nueva Ecija, naglalagay kami ng mga tarpaulin. Kaya minsan nalulungkot kami on our part, merong hindi nakapag-apply tapos taga-Muñoz lang. Alam mo yon, yung kapitbahay mo lang, tapos hindi nakita. Pero nandun naman sa school yung poster. So, tama ka ma'am, wag antayin na na matapos yung near yung deadline bago mag-apply. Kasi napakasimple lang po nung procedure natin. Yes, And we will make sure ngayong taong na ito, aaralin ulit namin kung hanggat maaari ay paano pa siya pasimplihan. Actually, ma'am, pa kami, 'di ba? If you remember nung nakaraan mobile, yes, caravan. nag-online mobile application pa kami doon sa mga CAT lugar. on wheels, On yes. wheels, yeah. Ayan, so talagang bumisita po sila Sir Elmer sa mga iba't ibang schools na syempre gaya nga po na nabanggit ni Sir Elmer noong nakaraan, yung pinuntahan nila, yun yung mga medyo hindi na ganong naabot ng mga internet. Ayan. And, Kaya, ma'am, uulitin ko, in behalf of CITEC, we apologize dun sa mga hindi namin ma-accommodate, pero naniniwala kami na hindi po nagkulang ang university, ang CLSU, ang CITEC sa dissemination ng information kasi inuulan, binabaha ng announcement ang ating Facebook page. yeah. Sinishare po ng faculty, ng staff. Kaya po, sorry po for hindi na po namin talaga ma-accommodate yung mga request for extension. Ayan, again sir, ayan, so before we end po, gusto nyo na lang pong iwan na mensahe, ayan, para sa ating mga incoming first year na magte-take and syempre sa mga future pa na gustong mag-take ng exam dito sa CLSU. So, ulitin ko, yung pagpasa nyo sa CLSU ay nasa inyong mga kamay, nga, hindi ba? Inyong Nasa kapalaran. inyong, So, hindi pwedeng iasa sa, while it's true that prayers can move mountains, pero dapat samahan natin ng gawa, oo. At generally siguro, sundin na lang po natin tulungan nyo kami, may appeal as the head of the CITEC is, tulungan nyo po kami na mapadali yung pag-administer ng admissions test sa pamamagitan ng pagbabasa ng instructions na nakalagay sa test permit. Sundin po ito ng mabuti para, imagine mo ma'am, ngayon lang mangyayari ito, daig pa natin yung graduation. Kasi, ngayon, ang senaryo kasi ay yung 3,500 na umaga ay nandito na. Habang nag-e-exam sila, syempre, sabihin na natin 50% or 40% ay may mga dalang sasakyan at may mga kasakasama. Tapos, dumadating na naman yung Nakaschedule sir nakaschedule ng pang hapon. At wala naman tayong, hindi naman natin pwedeng harangin sa gate na, lahat ng pang 2:00 ay 1:00 lang pwedeng pumasok. Ganon. So, kaya po, yan, very challenging po sa amin, especially sa USF. Nag-meeting na po kami nung isang araw at plinano naming mabuti kung paano masisigurado na maayos yung daloy ng mga sasakyan, yung mobility ng mga tao, paglabas ng mga pedestrians, etc., etc. So, titignan din po nila, meron po tayong pinost doon, specifically, ma'am, na meron po tayong 4 na gates na entry points, pero isa doon, hindi pwede ang sasakyan. Yung pong first gate kung tawagin, ito po yung malapit sa NIA, yung tapat ng NIA, doon po sa DHTM. So kung yung pong
venue ay DHTM at kayo lang din naman ay magko-commute, ang baba nyo po ay sa first gate kasi bukas po Yun yon. po yung gate na paglagpas ng DOST. DOST, opo. Kusong manggagaling po kayo ng Muñoz area, bagong sikat po yon, lagpas po ng bagong sikat, yun na po yun. Yun na po yung gate na yon. Open po yon pero not for vehicles, pedestrian lang. Then the rest, yung main gate, second gate, yung visionary gate, lahat po yon bukas for both pedestrians and vehicles. Ayan, sir. Again, maraming salamat po for reaching out din and syempre sa pagsama sa episode natin ngayon. Ma'am, may Ay, ako sige huling po, sir. huling reminder. Halimbawa po dahil dadagsa po ang ating mga aplikante na may mga sasakyan, ang paalala po namin ay ilabas na po yung test permit upon entry para yun po ang i-check kaagad ng USF natin para hindi na syempre we want Tagal. the security also would like to make sure na safe po ang community in general. Kaya po tayo nag-check lalo na kung hindi po CLSU vehicle, walang sticker. So, automatic po ang instructions po sa amin ay once na nagpakita na ng test permit, dire-diretso yung flow ng traffic. So, reminders sa mga mayroon pong sasakyan, pagka po malapit na kayo doon sa gate, entry point ninyo, ilabas nyo na po yung test permit para hindi na po tayo mag-cause ng traffic doon sa area. Ayan, so malinaw po yun sa mga magdadala ng sasakyan natin. Ayan, so yun po yung pinaka-main na i-check ng ating mga USF. Ayan. Again, sir, maraming salamat po. Maraming Ayan. salamat din, ma'am, kasi syempre, nabawasan actually, no, sa pamamagitan ng ating palabas na ito ay malaking tulong, no, para hindi na namin isa-isahing sagutin Opo. ulit yung Yung mga mga- concerns. So, kasi yun po kadalasan yung mga tanong. Ayan. Again, sir, syempre, thank you rin po sa tiwala sa programa natin dito sa CLS Yes, Matters. ma'am. Ayan, so nabit na natin ang record natin, sir. Ayan. So, another overtime tayo. Ayan. Again, sir, maraming salamat po. And syempre, sir, alam namin kung gaano din ka-busy yung office po ninyo. And ngayon, kaya nga na nabanggit mo, sir, may klase ka. Pero nandito po tayo ngayon, ayan, syempre, para din sa ating mga estudyante. Thank you rin po sa pag-share ng information at mas napalawak po ang aming kaalaman Ayan. about sa CLSU. So, feeling ko, sir, super thankful niya kasi parang tinake advantage na to para magtanong ng magtanong. Kaya ikaw ang unang hahanapin ko kung nag-qualify ka later sa CLSU. Si Rap, sabi, ay, pumasa ba? Ayan. Oo. Ayan. Ay, wala siya sa first, second, and third. Nandun siya sa waiting list. Waiting list. Biro lang. Ayan, I again. hope you the best. Opo. Ayan, again, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa amin. Ayan. And syempre, sa mga nag-share ng ating live ngayon para syempre mas mapalawak pa yung reach natin. Especially sa mga incoming first year. Ayan. And syempre, thankful din po kami sa mga sumasagot ng questions sa comment section. Ayan. Sa dami po ng mga nagbibigay ng questions, hindi po natin maisa-isa lahat. So, kaya thank you po sa mga nagte-take ng opportunity na sagutin. Ayan. So, talagang meron po sila na po yung sumasagot ng mga questions nila as long as alam po nila yung tinatanong ng mga Basta welcome pa rin po ang mga questions bago po ang exam kasi nakabantay po yung isa nating staff o dalawang staff natin na ang ginagawa lang sa kasalukuyan ay sagutin ang mga emails na pino-forward ng mga aplikante through the Office of the President, pino-forward sa amin. So, real time po, no? Ang kaya po may mga inquiry alas 4 ng madaling araw, hindi po namin kayang sagutin yon, no? Kasi tulog pa po yung sasagot para doon. Ayan, again, maraming salamat po. Ayan, so sa mga tumutok at sumubaybay, ayan, dito sa programa natin na talaga naman punong-puno ng mga mahalagang impormasyon at syempre ang dami nating nakuhang aral. Hinihiling din po namin ang inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa tuwing Biyernes 2 hanggang 3 ng hapon para sa talakayan. Ayan, again, I am Julian D.C. Pagaduan. And I am Rafael Gatmaytan. This is CLSU Matters, Issue and Stories That Matters. Ayan, kaya naman laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan, thank you and God bless everyone. Enjoy your weekend.
SU Matters, issues and stories that matter.